Dalawang klase po ang systems laws. Sa ilalim po nito is a technical, yung sinasabi mo law of physics. Para pong walang iniwan yan, pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? And that's law of physics. Pero meron din pong non-technical ang systems laws. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya kinuha po sa kanya, wala pong iniwan yan. And I will cite you an example, siguro Mr. Chairman, sa mga tindahan na lang po. Yung nangyayari po na ngayon, nagja-jumper, may mga pilferage, di po ba? Para sa tindahan din po, may shoplifting. Kailangan ba i-charge ng tindahan doon sa customer niya na susunod? Oy, na-shopliftan kami. Or internal theft, empleyado mismo yung nagnakaw, babayaran ng customer. So ito ho yung dapat pag-aralan din natin ninyo ho, sa ERC kasi po pwede. I was reviewing this for the past 2 nights. Nakita ko po pwede systems laws po doon po sa non-technical. Kasi po talagang hindi naman po law of physics yun hindi po nag-evaporate, di po ba? Will you agree with me na dapat hindi na po i-charge ito sa atin itong non-technical systems laws?